Bago mag-park, ito na muna yung mga dapat ninyong tandaan. Before ko simulan tong video na to, disclaimer lang, hindi po ako driver instructor, hindi rin po ako nagkiklaim na isang expert driver. Nag-share lang po ako ng knowledge para sa mga kababayan natin na gustong matutong mag-drive ng isang automatic car. Ang way ko ay pwedeng mag-work sa'yo, pwede ding hindi. Kaya I always recommend na wag po kayong mag-i-stick sa isang source lang. Ang dami pong video sa YouTube about sa driving na pwedeng makatulong sa inyo or perfect para sa inyo. Yun nga lang, English. Pero nandyan din naman si Sir Mark Torres. So natuturo po siya ng both automatic at manual. Automatic lang po ang kaya kong i-share. Sumusunod lang po ako sa yapak niya. Okay, so simulan na natin yung tutorial. Isa sa pinakamahalaga sa pag-aaral ng driving, ang matutong mag-parking. Para sa akin kasi, ito ang mas magbibigay sa inyo ng gasgas kumpara sa normal na driving. Kaya mahalaga po na matutunan ang iba't ibang way sa pag-parking para maiwasan natin yung mga gasgas. Kasi maniwala po kayo, ang minimum na pwede mong magastos kahit sa konting sagi lang, 2,000 na po. Lalo na kung nakasagi ka ng kapwa sasakyan, depende pa sa model yon. Syempre, ayaw natin mangyari yon, kaya mag-aaral tayo mag-parking. Sa Pilipinas guys, 3 ang common parking. Ito, at ito. Dito muna tayo po-focus kasi ito ang pinakamadalas na merong parking format sa mga malls, supermarket, at mga restaurants. Ang parallel, bihira sa mga malls. Kung meron man, maliit na section lang. Mas takaw space kasi siya at mas mahirap i-manage sa parking. Bago mag-park, ito na muna yung mga dapat ninyong tandaan. Una, signal light. So kung saang spot ka man magpa-park, make sure na mag-signal ka, kaliwa man or kanan, para ma-inform mo yung nasa likod mo or nasa harapan na sasakyan na magpa-parking ka sa spot na yon. So ang tendency, pagbibigyan ka nila. Pangalawa, yung speed ng sasakyan ninyo. So dahan-dahan lang, kailangan mas mabilis pang lumakad ang isang tao kaysa sa speed ng sasakyan mo. So hindi mo kailangan mag-gas unless na lang kung may humps or pataas yung parking. Pangatlo ay ang pagtingin sa mga salamin ninyo. So make sure na habang dahan-dahan kayong pumapasok sa parking slot, paharap man or patalikod, chine-check nyo na lahat ng mga mirrors niyo. Hindi lang ang side mirror, hindi lang ang rear mirror, kundi pati itong mirror na to. At pati itong mirror na to na nasa harapan natin, at pati itong nasa likod kung kinakailangan. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon nagbibigay ang mga drivers. Baka mamaya may biglang sumulpot sa harapan mo, sa gilid mo, or sa likod mo. So part po yan ng defensive driving. At ang pinakauli, ang pag-check ng dashboard. Bali bago ka umandar, check mo lagi yung dashboard mo kung naka-D ba yan or naka-R. Kasi may times na kailangan mong huminto. Sabi ko nga kanina, minsan may mga driver na hindi nagbibigay. So biglang bisusulpot sa'yo sa harapan mo or sa likod mo. So kailangan mo mag-brake. So may times na pagka-brake, nakakalimutan ng driver kung ano ba yung gagawin niya, kung aabante ba siya or atras. So minsan aabante pala siya pero naka-R yung gear. Or atras pala siya pero naka-D yung gear. So para mas safe, always check your dashboard para malaman mo kung anong gear ka bago ka ulit umandar. Okay, so hanap na tayo ng isang parking area para maturo ko na yung way ko. Okay guys, so nakahanap na tayo ng isang parking area. So dalawa po papakita kong way, isang paharap at isang patalikod. Okay guys, so unahin na muna natin yung sa paharap na parking. So kagaya ng mga sinabi ko kanina, gagawin natin lahat yun. So dahan-dahan lang sa pagdadrive. So hindi mo kailangan mag-gas dyan. Then, check mo yung mga windows, pati yung mga mirrors mo. Then, pag nakita mo na yung spot na gusto mong puntahan, mag-signal light ka lang doon. So ako, gusto kong puntahan yung number 4. Yan, so signal light tayo papunta dyan. Tandaan natin na kapag paharap ang parking, napakahalaga na meron kang buwelo. Pero sa case na to, maganda ang pwesto natin. Diretso lang siya, hindi na kailangan ng buwelo. Ang kailangan na lang gawin ay ipasok sa loob ng guhit ang sasakyan. Ngayon guys, kung maganda ang pwesto ninyo at hindi nyo na masyado kailangan bumelo, so i-take advantage nyo po yun. Huwag nyo nang pahirapan ang sarili ninyo. So sa case na to, ang ginawa ko lang, diniretso ko lang yung sasakyan. Then kumabig ako ng kaunti sa kanan. Then kumabig ako ng kaunti sa kaliwa para mas madali kong maipasok sa loob ng guhit ang sasakyan. Pagpasok ninyo sa guhit, ibalik nyo lang sa gitna ang manibela para dumiretso ang gulong. Para maihanay o maipantay ninyo ang sasakyan sa guhit. Kung kailangan nyong umatras para mas maiayos at maipantay sa guhit ang sasakyan, huwag po kayong mahiyang gawin yon. Make sure guys na pag magpa-parking kayo, nasa loob po ng guhit yung sasakyan ninyo. Kasi ginawa po yan, sinukat po yan para makalabas kayo ng sasakyan at pagbukas nyo ng pintuan, yung katabi nyong sasakyan hindi nyo matatamaan. Para malaman mo kung nasa loob ka ng guhit, check mo lang yung side mirror mo o kaya buksan mo yung pintuan mo. Para mas safe, ganito ang itsura ng kamay ko pag bubuksan ko na ang pintuan.
Pag sa gilid ka naman manggagaling, the best na dalawang sasakyan ang distansya bago ka bumuelo. So dito sa kaliwa ako bumuelo, sinagad ko sa kaliwa ang manibela. Then nung nakita ko yung side mirror na tumapat na sa pinakaunang guhit, sa slot na papasukan ko, saka ko naman sinagad yung manibela sa kanan para makapasok. Then pagpasok na, saka mo naman aayusin yung sarili mo o yung sasakyan mo. So pwede kang umabante or pwede kang umatras. Pero pag may chance na makapwesto ka na kagad sa gilid, mas the best yon kasi mas madali ka na makakapasok sa loob ng linya. So ang gagawin mo na lang, itatapat mo yung side mirror mo sa pinakaunang guhit. Then sasagad mo yung manibela sa kanan. Pagpasok ka na, saka mo na aayusin yung sasakyan mo sa loob ng linya. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ganito kaluwag ang parking space. Kaya kung sakaling bumuelo ka at hindi ka sumakto, huwag ka pong mahiyang mag-stop at umatras para magkaroon ko ulit ng panibagong buwelo. Sa paatras naman, usually hindi na kailangan ng buwelo basta tama ang pwesto mo. So ang ginagawa ko lang dyan, tinatapat ko lang yung bintana sa pinaka parking slot. Pag nakita ko na yan, umaabante lang ko ng konti, then sinasagot ko na sa kaliwa yung manibela. Pagkasagad ko ng manibela sa kaliwa, syempre chinek ko muna yung mga salamin baka may biglang sumulpot. Then chinek ko din ang unahan kung hanggang saan ako pwedeng umabante. Nung nakita ko yung ganitong itsura sa kanang side mirror ko, nag-brake na po ako at nag-change gear into R. Then sinagad ko ang manibela sa kanan at dahan-dahan akong pumasok sa parking slot. Pagpasok ka na, pwede mo lang ibalik sa pagkakadiretso ang gulong. Then iaayos mo na lang or ihahanay sa linya ang sasakyan. Kung kinakailangan po na umabante ka para lang maiayos o maipantay ang sasakyan sa loob ng linya, huwag po kayong maiyang gawin ito. Pag ganito na ang nakikita mo sa side mirror mo, pwede mo nang ilagay sa parking ang gear at mag-handbrake. Just in case na walang linya, at least ganito dapat ang space. Speaking of side mirror, syempre hindi mo pa kabisadong tansyahin yung likod mo. Kung yung katabi mong sasakyan is kasing size mo lang, pwede mo nang itapat yung side mirror mo sa kanya. Pero sa mall may ganito, pag naramdaman mo na tumama na yung gulong mo dyan, pwede ka nang mag-stop. Pero ako madalas hindi ko pinapatama ang gulong ko dyan. Mas madalas akong tumitingin sa likod. Kasi kagaya nito, pag sinagad ko yan, malamang tinamaan ko na yung puting kotse. Pag ilalabas mo na ang sasakyan sa parking slot, dapat bago ka palang pumasok at i-start ang sasakyan, iniisip mo na kung paano ka lalabas. Kasi depende yan sa space. Sa mga experts or experienced drivers, isang tingin pa lang alam na nila yung gagawin. Pero normally, pag galing ka sa reverse parking, ang kailangan mo lang gawin is kalahatiin ang sasakyan mo. Kung kaya mo nang higit pa doon, mas mabuti. Pag galing ka naman sa paharap na parking, ilagpas mo lang yung side mirror mo sa katabi mong sasakyan. Kung mas lagpas pa doon, mas mabuti. Make sure na magsisignal ka kasi may blind spot ka po dyan. Then I recommend guys na i-download nyo itong Dr. Parking 4. Ito po ang ginamit ko dati nung nag-aaral pa lang ako mag-parking. I'm very sure po na malaking tulong po ito sa pag-aaral ninyo. Available po ito sa App Store at Google Play. Then yung mga kotse po dyan ay nakadesign as automatic transmission. Ulitin ko lang guys, way ko po ito. Based on my experience, based sa mga natutunan ko sa driving school. Try nyo din, baka gumana sa inyo or makatulong sa inyo sa pag-aaral ninyo sa pag-parking. Sa mga experts, alam ko po na mas magaling kayo sa akin. Siguro mas okay po kung gawa din kayo ng video para makatulong sa mga kababayan natin na gustong matutong mag-drive. Ang pinakahuli kong advice, pag di pa kayo sanay mag-parking, wag muna kayong umalis mag-isa. Mas okay po na meron kayong kasama na marunong para merong mag-guide sa inyo. Mahirap po kasi ang makasagi, bukod sa hassle, gastos pa po. So relax ka lang, huwag kang masyadong magpaka-rush sa pag-aaral mag-park. Mga 10 o higit na trial, siguradong makukuha mo din siya. Kung tingin nyo ay nakatulong itong video na to sa inyo, please hit the like button and subscribe. And see you again on my next video. Bye!